Noong unang panahon, ang mga tao'y namumuhay sa pangangaso. Kalaunan, natutunan nilang magtanim ng mga halaman at magsaka malapit sa kanilang tahanan. Pero may isang misteryo. Ano ang nauna? Ang halaman o ang buto? Mga best friends of the forest? O mga BFF? Kanina pa ba kayo dyan? Nakakaya naman. Hindi pa ako ready. Joke lang! Ako ito, si Ate Maymay at welcome sa aking bonggang garden na punong-puno ng buhay! Ang bango mo naman, Gia da Gumamela. At ikaw naman na madahon ay si Fernie. Ikaw, ang ipapangalan ko sa'yo ay Cat the Catmoon Plant! Yes! Ay, mga BFF, may na-realize lang ako. Habang nag-aalaga ko ng mga plants, may mga katanian pala sila nakapareha sa atin. Bilang living things, ang mga halaman ay binubuo ng mga cells. At para mabuhay, kailangan nila ng hangin, tubig, pagkain, at enerhiya. Siyempre, ang mga halaman din ay nakadepende sa kanilang kapaligiran o environment. Higit sa lahat, may kakayahan din silang magparami o mag-reproduce. Wait a minute! Paano nga ba ulit nag-reproduce ang mga halaman? Alam ko na! Try nating tawagan ng kuya kong expert sa kagubataan. OMG! Kuya Elijah! Hoy, sobrang na-miss kita! Kumusta ka na dyan? Ate Maymay, wag kang ingay. May mga wild animals sa paligid. Ay, sa wakas, umalis na rin. Ate Maymay, tawagan kita uli mamaya, ha? Hanap lang ako ng safe spot dito sa rainforest. Okay, Kuya Elijah. Basta mag-ingat ka dyan, ha? Bye! Mga BFF, mag-self-review muna tayo tungkol sa pagpaparami ng mga plants. Halimbawa, si Cat the Catmoon Plant! Diba, tumutubo sila gamit ang mga buto? Pero knows niyo ba kung paano nag-grow ang mga seeds? Let's all watch this! Ang mga halaman ay mayroong male at female sex cells na ginagamit nila upang magparami o mag-reproduce. Ito ay tinatawag na gametes. Mga BFF, para mabuo ang seed, ang halaman ay dadaan sa proseso ng pollination kung saan ang pollen grain na naglalaman ng male gametes ay nalilipat. Kapag nagsama na ang male at female gametes, makakabuo na ito ng seed o buto na naglalaman ng genetic information ng parent plants. Yan naman ang tinatawag na fertilization. Bongga, di ba? Kaya mga BFF, pangalagaan ang mga little seeds at mga bulaklak na makikita nyo sa paligid. Okay? Pero ngayon, ikumpara muna natin si Cat the Catmoon at si Gia the Gumamela. Pansin nyo ba, si Cat may fruit na naglalaman ng seeds. Si Gia naman may mabangong flower. Ano sa tingin ninyo ang tawag sa kanila? Sirit na agad mga BFF? Okay. Ang mga ganitong halaman ay vascular plants. Meron silang vascular tissue o nagsisilbing daanan ng tubig at nutrisyon. May dalawang uri ng vascular plants, yung mga tulad ni Gia at ni Cat, na may bulaklak at nakakapag-produce ng mga buto. At yung pangalawang uri naman ay yung mga hindi nagpo-produce ng mga seeds.
Kung may vascular plants, ano naman ang kabaliktaran nito? Non-vascular plants! Mga BFF! Ang mga halaman na ito ay makikita sa lugar na mamasa-masa o moist area. Wala rin silang vascular tissues, kaya hindi sila lumalaki tulad ng mga ibang algae, liverwort, at iba pa. Teka, paano naman si Fernie? Wala siyang seed, wala din siyang flower, at madalas din siyang nakikita sa moist area. Saang family kaya siya nabibilang? Sa vascular plant or non-vascular plant? Hello? Hello, Ate Maymay! Kamusta pala paborito kong pinsan? Kuya Elijah! Ay, wait! Wala ka naman sa gitna ng forest, di ba? Oo, Ate Maymay. Safe na ako dito sa camp namin. Ate Maymay, sino pala yung mga kausap mo dyan? Sila yung mga BFF ko o mga best friends of the forest. What's up mga BFF? Ako nga pala, si Kuya Elijah. At tulad ninyo, nandito ako upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya nga ako nasa rainforest ngayon eh. Nag-e-explore ng mga undiscovered plants, animals, at species. Kuya Elijah, baka may makita ka diyang katulad ko. Yung exotic beauty. Ikaw, Ate Maymay, puro ka talaga biro. Pero teka, ano bang may itutulong ko sa inyo? Ito kasing si Fernie the Fern, hindi kasi namin sure kung vascular plant or non-vascular plant siya. Ano nga ba? Don't worry, Ate Maymay at mga BFF. May mga research akong makatutulong sa inyo. Ate Maymay at mga BFF, itong fern plant ay nabibilang sa mga vascular plants. Oo, wala silang flowers, wala silang seeds, at madalas silang makita sa damp o moist areas. Pero, may kakayahan pa rin silang mag-reproduce sa tulong ng kanilang spores. Spores? Para ba yung mga pores sa katawan ng tao? Kaya nito? Hindi, Ate Maymay. Magkaiba kasi ang pores at spores. Para mas maintindihan ninyo ang fern at ang spores nila, let's analyze. Obserbahan natin ang mga parte ng fern plants. Una, ang mga pahaba at matutulis nitong dahon ay tinatawag na fronds. Kita ninyo naman yung mga dahon na nakakulot at patubo pa lang? Yan ang tinatawag na fiddleheads. At yung kulay berde sa gitna na pinagdidikitan ng mga fronds ay tinatawag na petiole. Mga BFF, kapag sinundan natin pababa ang petiole, madidiskubre natin na ito ay konektado o extension ng rhizome. Itong rhizome ang nagsisilbing stem ng ferns. Sa paligid ng rhizome ay ang roots na sumisipsip ng moisture at nutrients para mabuhay ang fern. Mga BFF, kung wala silang mga buto o mga bulaklak, paano kaya nagre-reproduce ang ferns? Ito ay sa pamamagitan ng kumpul-kumpul na mga sori na matatagpuan sa ilalim ng mga frond. Ang bawat sori ay binubuo naman ng mga sporangia. Kumbaga, ito yung capsule o lagayan ng mga spore. Kamusta, Ate Maymay at mga BFF? Nakatulong ba research ko? Oo naman, Kuya Elijah. The best ka kaya. Pero Kuya Elijah, hindi pa rin kasi talaga ako sigurado kung paano ba nagpaparami itong katulad ni Fernie. Yung spores nila, paano ba nagiging halaman yun? Sige, may tanong ako. Kung ang mangga na nasa puno ay nahinog, anong mangyayari dito? Kinakain. May kasama pang ang bagoong. Joke lang, Kuya. Kapag ang mga mangga ay nahinog, nalalaglag sa lupa? Tumpak ka dyan, Ate Maymay. Parang ganito rin ang spores sa fern. Kapag nahinog na ang mga sporangia, mabibiyak ito at malalaglag ang mga spores sa mamasa-masang lupa.
Dito naman tutubo yung maliliit at hugis-pusong halaman na Prothallus. Ito yung first stage ng mga fern. Kapag umulan, ang sperm cells ng Prothallus ay aanurin ng tubig o lalangoy papunta sa egg cells. Magbubunga naman ito ng isang baby fern na lalaki at magiging isang frond. Amazing! Pero, komplikado ang buhay ng isang fern. Sa libu-libong spores na nilalabas nito, minsan, iisa lang ang tumutubo para maging isang fern. Ay, oo nga, Kuya Elijah. Nakadepende pala talaga ang paglaki nila sa lugar at panahon. Kaya nga dito sa gubat, doble ingat ako sa paglalakad ko eh. Baka kasi makatapak ako ng Prothallus o kaya baby fern. Mga BFF, carry pa ba? Flowers at spores. Kuya Elijah, bukod sa pamumulaklak at mga spores, may ibang paraan pa ba para mag-reproduce yung mga halaman? Good question, Ate Maymay. Sandali lang ah. Okay. Ito. Kita mo ba itong hawak ko? Itong hawak ko ay isang kakaibang lagayan ng mga seeds o buto. Ang tawag dito, cone. Lagayan ng buto? Cone? Ha? Nakakalito na to, no? Tara, balikan natin ang seed plants. May dalawang uri ng halamang namumunga ng buto. Una, ang mga angiosperm o halamang namumulaklak. Ang mga bulaklak ang nagsisilbing reproductive organ nila. Ang ikalawa naman ay ang gymnosperm o halamang tinutubuan ng mga cone. Yung cones naman ang nagsisilbing reproductive organ nila. Angiosperms! Parang si Kat at Gia. Kasi may mga bulaklak sila, Kuya Elijah. Pero yung gymnosperms, parang hindi ko pa yata nakita yun. Ate Maymay at mga BFF, kung nakabisita na kayo sa Baguio, o kaya sa kabundukan ng Rizal, o di kaya sa Tagaytay, makakakita kayo ng local pine trees. Yung mga pine tree ay tinutubuan ng pine cones na siyang tumutulong para magparami dito. Bigla akong nilamig dun sa mga sinabi mong lugar, Kuya Elijah. Habang nasa bahay pa kayo, Ate Maymay at mga BFF, ako na munang bahalang mag-tour sa inyo. Dadalhin ko kayo sa isang forest na pinalilibutan ng pine trees. Sige, sige! Tara! What's up, best friends of the forest? Lamig dito sa kabundukan, ano? Nandito pala tayo upang maghanap ng cone-bearing plant. Let's go! Bale may mga pine trees dito. Yung mga patusok-tusok ang mga dahon. Salamat sa tulong, Tandang Puno. Mga BFF, talasan ang inyong mga mata sa paghahanap ng pine trees. Ayun oh, sakto at may cone pa. Sa tingin nyo mga BFF, paano kaya sila nabubuhay at nagpaparami? Tara, let's analyze. Ang cone-bearing plants ay kilala rin bilang conifers. Mayroon itong scales na ginagamit nila upang mag-reproduce. Nahati rin ito sa dalawang uri. Ang male cones na naglalaman ng pollen at ang female cones na nagpro-produce naman ng egg. Sa tulong ng hangin sa kabundukan, ang pollens mula sa male cones ay dinadala papunta sa female cones. Kalaunan, mag-fertilize ang mga pollen at egg ng female cones. Sa scales nila tutubo ang mga seeds. At kapag nahinog na ang mga seeds sa cones, malalaglag ito sa lupa o tatangayin ng hangin sa ibang lugar. Fast forward, magiging pine trees na rin sila. Mga BFF, ang iba pang halimbawa ng cone-bearing plant dito sa Pilipinas ay ang almasiga, benguet pine, agoho, at marami pang iba. Kung mapapansin nyo, ang amazing ni Mother Nature, no? Yung araw, hangin, tubig,
lupa at iba pang elemento sa ating paligid ay nakatutulong para maging successful ang buhay. Hindi lamang ng mga halaman, kundi pati na rin tayong mga tao. O siya, Ate Maymay at mga BFF, tandaan, approve ang pangangalaga sa kalikasan. Kahit nasa tahanan. Kaya sa susunod na tour ulit natin, ha? Bye! Thanks, Kuya Elijah! Sobrang bright and clear na talaga sa amin ang plant reproduction. The best ka talaga! Mga BFF, sabi ko naman sa inyo, expert talaga yan si Kuya Elijah. Pero paano kaya natin ma-share sa iba ang mga natutunan natin? I have a bright idea! Iba't ibang uri ng halaman ang nakapaligid sa atin, sa tahanan man o sa mga kagubatan. May ilang namumulaklak at nagpaparami gamit ang kanilang mga seeds. At may mga halaman namang nagpaparami gamit ang kanilang spores o mga cones. Kung titignan natin, pantay-pantay ang role ng ginagampanan ng lahat ng halaman sa ating kapaligiran. Sila ang source ng pagkain, gamot, at tirahan. Nagsisilbi rin silang proteksyon sa natural calamities. Mahalagang matutunan ang proseso ng kanilang pagpaparami. Sa ganitong paraan, ay mapoprotektahan at makokonserve natin ang kanilang species para sa mga susunod pang henerasyon. Bongga, diba? Oh, ito na nga. Sasabihin ko na kung alin ba talagang nauna, halaman o ang buto. Ang tamang sagot ay halaman! Kaya mga BFF, protektahan at paramihin niyo pa ang ating mga halaman kahit tayo ay nasa ating mga tahanan upang maging puno ng buhay ang ating kinabukasan. Muli, ako ito, si Ate Maymay, reminding you na bawal ang hate. Let's all love, love, love Mother Nature! Until our next Eco Adventure!